Ngayon naman mga kajimban, ang mapapanood nyo ay ang pagkakalaskas ng lambat para yung huli nating isda ay mapunta sa pinaka-sentro ng fish bag. Ayan. Ayan, umpisa na mag-strobo mga kajimban, kalaskas. Pwedeng kalaskas, pwedeng strobo ang tawag dyan. Ayan, nag-i-strobo. Kalimitan na tawag natin dyan ay nag-i-strobo na. Ayan si Digboss. Tutuhugin na niya yung lambat na sentro ng mga kajimban, bibirain para hindi mapunit yung lambat. Kasi pag hindi na sentro yung tuhog ay sigurado mapupunit kahit na konti lang yung laman na isda mga kajimban, kasi magtatabingi yung laman niya. Ayan, ariyan na naman. Tapos yung tinuhog niya na may strobo, ayan, yan naman ang sasabitan ngayon para makatuloy yung lambat at hanggang sa mapunta yung mga isda sa sentro ng fish bag. Ayan, ganyan lang oh. Madali lang istrobohan kapag konti yung nakulong natin mga kajimban, kasi hindi na ginagamitan ng choker. Saka na lang gamitan ng choker kapag magsasalok na, kasi magaan pa naman yan eh. Pero pag may palaman yung nadali mga kajimban, ginagamitan ng burton pa yan, yung burton winch, para masapol yung lambat, hindi mapunit. Pero pag ganito na walang palaman yung nakulong natin na isda, ay hindi na ginagamitan ng burton, diretso na ng single lang mga kajimban. Ganyan lang oh. Tinutuhog ni Digboss lang yung lambat bago sasabitan ulit ng single para umangat, mayangat yung lambat. Hanggang sa matapos yung pagkaka-strobo at magbibriling na. Ganon lang mga kajimban, ganyan lang oh. Ayan, panay lang agis namin ng mga tuminga na isda, kasi kapag ganyan nag-strobo na yung iba, nagmamadali ng tumakas yan, kaso hindi na sila makatakas kasi titinga lang sila mga kajimban. Ayan o, nakikita nyo yan, napakabilis ng pag-strobo kapag walang palaman yung nakulong na isda. Kaya puro tuhog lang yan mga kajimban. Kahit si Digboss lang yan, kayang-kaya niyan, kasi hindi mabigat. Kaya niyang pigilan ng apak-apak lang. Pero pag may palaman, ginagamitan ng choker o kaya burton para hindi umatras yung lambat ng kajimban. Ganyan ang proseso niyan sa pag-i-strobo. Kapag walang palaman yung i-strobo na isda mga kajimban. Yan, nakikita nyo yan oh. Si Digboss lang yung nagmamaneobrada doon mga kajimban. Ayan, siya lang, inaapakan niya lang yung lambat bago iabot yung hook. Sasabitan niya ulit, ayan, nakakat na naman. Ganyan lang yung mga kajimban. Hanggang sa mapunta sa pinakasentro ng fish bag yung mga isda, doon na sila umpisay na sasalukin mga kajimban. Ayan, kita nyo naman yan, napakabilis ng pag-i-strobo kasi walang palaman nga. Puro tuhog-tuhog lang bago sabit ulit. Ayun, pag ganun mga kajimban, pinapampag yung mga nakatinga na isda para malaglag. Ayan, nakikita nyo yung mga inaagis yan, puro mga skipjack at mga yellowfin. Ayan, gustong tumakas pero hindi na sila makatakas kasi hindi na sila kakasya sa mata ng lambat mga kajimban. Ayan. Ayan oh. Nakikita nyo naman yan, may kanya-kanyang posisyon yan mga kajimban, may kanya-kanyang pwesto. Mayroon tagahila para hindi matambak yung lambat, at mayroon din taga-alalay sa pagbibira ng laman sa proa mga kajimban. Ayan, ayan, kayang-kaya lang pigilan ni Digboss yan. Ayan, makikita nyo yan mga kajimban, ay may bibirain kaming bibirain namin yung lambat kasi may konting punit o gisi. Tawag sa Bisaya tayo, gisi. Ayan, bibirain para habang nagsasalok ay hinahayuma o tahi. Parang yung nagtatahi ba, ganon. Tawag kasi doon mga kajimban ay hayuma. Hayumain para hindi pa, kasi pag hindi na hayuma, kapag may pumasok na laman yan, pag nag-areada ay sigurado wasak yung lambat natin mga kajimban. Ayan, nahila na palabas para madaling mahayuma mamaya pag nagsasalok na o nagbibriling na ng isda mga kajimban. Ayan, panoorin nyo hanggang sa mag-umpisa ng briling mga kajimban. Ayan, panoorin nyo lang.
Ayan mga kajimban, dahil medyo mabigat na, iayapusin na yung lambat kasi malapit na magsalok mga kajimban. Ayan o, iayapusin ni Tigpos ngayon yan bago sabitan ng burton at sabitan uli ng single. Ayan, ganyan pag may ginagawa, pag maraming isda mga kajimban, ginagamitan ng burton. Ayan, sinasapol ng isda yung lambat o. Kapag maraming isda, ganyan yung ginagawa. Iniyayapos lahat bago i-area yung isa, bago sabitan uli ng single mga kajimban. Ayan, ayan, makikita nyo yun. Ayan, pag sinabitan na ng single, i-area yung burton para matanggal yung pagkakasabit ng burton. Ayan, persado yung mga ganyan pagbira mga kajimban, no? Kahit may laman na maraming isda yan, hindi mapupunit yung lambat kapag ganyan yung proseso, yung pag-istrobo. Ayan, ikakabit na yung choker kasi huling bira na yan mga kajimban, magsasalok na o magbi-brilling na. Ayan, ilagay na yung choker para pamigil mamaya pag inabot na yung pinakasentro ng fish bag mga kajimban. Ayan, ayan, para na yan, ikakabit na yung choker para mapigilan yung lambat, hindi siya umauros kasi medyo mabigat na yan mga kajimban, kaya kailangan pigilan na para makapagsalok na. Ayan, medyo konti lang ito mga kajimban, walang volume yung nasa pool natin. Lahat medyo na kaya natagalan kami ngayon kasi lahat ng areada namin walang volume. Yung pinakahuli lang, yung malapit na kami mapuno, yun ang may volume, saka yung silong ng drifting payaw na pinakita ko na sa inyo. Ito yung muli na yun, muntik pang tamaan ng isang local crew yung yung sa cargo mga kajimban. Pero hindi naman malakas yun, kahit na hindi niya mararamdaman yung sakit kasi alalay naman. Ayan, i-post na ng yung mga kajimban ng choker. Ayan, binibira na yung choker. Ayan, nakita nyo, naigpitan na yan, oh. Maigpit na yan mga kajimban. Hindi na mauros yung lambat kasi persado yan, malakas yung choker na yan, nakapigil na yan, hindi na basta-basta aarya yung lambat mga kajimban. Ayan, ayan, binibira kaso hindi niya mabira, maraming naiiwan kaya inangat ulit mga kajimban. Ayan, ganun pa rin, hindi pa rin niya kayang birahin, kaya ayan na, alalayan ko na lang siya mga kajimban para may pwisto na yung lambat, hindi makasagabal. Ayan, medyo mahina siyang bumira kaya tinulungan ko na lang mga kajimban. Ayan, mag-start na tayo mga kajimban, start drilling na. Tapos na yung pagkakalaskas o istrobo ng lambat. Ayan, ayan, panoorin nyo mga kajimban. Ayan, i-strobo natin yung pupa mga kajimban para lahat ng isda ay mapunta na sa pinakasentro ng fish bag. Kasi kapag hindi pa na-istroboan yung pupa, medyo maluwag yung pagkakano ng lambat. Pag nag-umpisa na magsalok ay hindi gaano mapupuno yung salok mga kajimban. Kaya ayan, ini-istroboan ko sa pupa. Ako ang nakatuka dyan mga kajimban na mag-istrobo. Ayan, nakikita nyo naman yung ginagawa ko. Ayan, tutuhugin ko ulit ng panibago para mabira uli ng panibago mga kajimban. Yan, ako lang mag-isa dyan mga kajimban, medyo magan-gan lang naman yan eh. Hindi ko naman bibirahin kung medyo mabigat na kasi baka masira yung lambat. Masisi pa tayo kung mabuslutan tayo at makawala yung isda mga kajimban. Ayan, kita nyo naman, no, kayang-kaya ko lang. May hawak akong control at kukunin ko yung hook, panibagong sabit bago bira ulit. Ayan, ayan, nakikita nyo yan, oh. Ayan, ganyan kabagsik si Jimban mga kajimban. Mag-isa lang yan, kayang-kaya yan. Pag hindi na kaya, hingi na ng tulong.
Ganyan lang naman mga ka-Jinban eh. Kasi pag hindi na natin kaya, pilitin mo pa, ay sigurado balda si Jinban. Ayan, mag-i-start drilling na tayo mga ka-Jinban. Konti lang ito, konti lang. Hindi pa abot ng 30 metric tons to mga ka-Jinban. Parang nasa 22 lang ata ito. 22 lang yung estimate mga ka-Jinban. Ayan mga ka-Jinban, i-adjust natin ulit kasi mag-umpisa na magsalok. Ayan, para mapuno yung salok natin. Ayan, isang angat pa, bira konti, para hindi ganong mapirsa yung lambat, hindi mapunit. Ayan, okay na yan. Kasi medyo mabigat-bigat na yung lambat mga ka-Jinban, baka mapunit. Habang sa salok, pag medyo konti na lang laman ng salok, panibagong strobo na naman at sabay bira. Ganun lang. Ayan, ayan, kita nyo yan, pinira ko para mapuno yung salok mga ka-Jinban. Ayan, ayan na, umangat na yung salok. Ayan, punong-puno mga ka-Jinban, oh. Ayan, mahalata lang na walang volume na yung nakulong namin kasi hindi punong-puno yung salok, mayroon konting awang pa, may espasyo pa, kaya medyo konti lang yung nakulong na huli natin ngayon. Ayan, habang nagsasalok mga ka-Jinban, panay naman ang kuha ng local pro ng susukatin ng fisheries observer natin. Ayan, ayan, makikita nyo dyan si Captain Nilo, si Seaman Isda mga ka-Jinban. Ayan, kasama natin lagi si Captain Nilo yan. Ayan mga ka-Jinban, mga pangalawang salok. Ayan, ganun pa rin, oh. Ganun pa rin yung forma nya. Kaparehas lang nung unang salok mga ka-Jinban. Nasa 10.5 metric tons na yung nasalok natin mga ka-Jinban. Dalawang salok, 10.5 metric tons. Ayan, kumukuha ng pangulam si Chief Cook mga ka-Jinban. Ayan, nakahubad, naiinitan sa kusina niya mga ka-Jinban, kaya laging nakahubad habang kumukuha ng pangulam. Kumukuha ng mga tulingan mga ka-Jinban, tulingan at yellowfin na 3.5. Ayan.
Ayan, nakikita nyo mga kajimban. Habang nagsasalok, yung iba naman ay naghahayuma o nagtatahi ng mga punit-punit. Ayan. Hayuma yung sinasabing tahi mga kajimban. Kasi napakadelikado kapag hindi na yuma yung punit, pag napasukan ng laman niyan ay sigurado wasak yung lambat natin mga kajimban. Pangatlong salok, ayan, ganon pa rin. Parehas lang yung una at pangalawa mga kajimban, medyo konti lang ang ano nito, diferensya. Ayan mga kajimban, baka dalawang salok na lang ito. Wala talaga, barya-barya lang yung nadali natin, kaya medyo konti lang yung sasalokin natin ngayon mga kajimban. Pagkatapos ng isang salok, iangat na yung lambat, sasapulin na at birayin na paangat mga kajimban para maubos na yung laman nung nasa fish bag mga kajimban. Ayan o, konti na lang yung laman ng salok. Ayan. Wala na, last salok na lang yan mga kajimban. Bibiray na yung yung fish bag para lahat ng natira doon sa lambat pa ay makukuha na. Kasi kapag salokin pa rin, ganun pa rin, konti-konti, hindi naman makukuha lahat. Kaya iakyat na ng yung fish bag para makuha na lahat yung nasa lambat mga kajimban. Ayan, pakipalo lang po lagi. Jimban Manolo Ramos, thank you for watching. God bless us all. Estimate ni Chipmate Luxmi Redacalios ay nasa 23 metric tons lang yung huli natin mga kajimban. Kasama na yung nandun sa fish bag, yung naiwan pa sa tubig. Hindi na pwedeng salukin kasi marami pa rin matitira, kaya iangat na lang ng buo yung lambat natin mga kajimban.